Sabi dito sa report ng Makati Business Club Incorporated, Philippine businesses affirm confidence in economy amid political uncertainty. Tiwala po yung ating mga negosyante. Political turmoil raises understandable concerns. We stress that the country's long-term fundamentals remain strong, anchored by a well-regulated financial system, a stable banking sector, and companies that continue to invest. Arnold Clavio, mga kababayan, nagsalita na rin. Ayan, sabi ni Arnold Clavio, kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Panayam kay DPWH Mimarupa Engineer Dennis Abagon na kabilang sa mga inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa reklamong malversation. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-share ko po itong mga nakakaiyak na balita para sa mga DDS. Ano yan Anya, Mr. Maravillas? Nakakaiyak ito. Sabi dito sa report ng Makati Business Club Incorporated, Philippine businesses affirm confidence in economy amid political uncertainty. Tiwala po yung ating mga negosyante sa ating gobyerno. Hindi totoo yung pinapakalat ng mga DDS influencers ng mga Duterte na ang sama-sama na ng kalagayan ng ating negosyo. Ang masama po yung korupsyon ng previous administration na nadala hanggang ngayon na pinapaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magtiwala tayo sa statement po ng mga totoong negosyante. Hindi yung mga negosyanteng sangkot sa korupsyon, sa flood control scam, at yung mga negosyanteng sumusuporta sa mga Duterte na ang intensyon siraan yung ating gobyerno, i-destabilize, iupo si Sara para happy-happy sila. Kasi ang negosyo nila mga kababayan, korupsyon, mangurakot, i-corner yung mga kontrata sa flood control at kung ano-ano pang mga supply sa gobyerno, mga kababayan. Kaya walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginagamit nila yung negosyo. Malinaw po ang statement ng Makati Business Club. Philippine businesses affirm confidence in economy amid political uncertainty. Walang katotohanan po na bagsak na ang ating ekonomiya. Patian niya baga Mr. Maravillas yung peso bumagsak. Maganda po ang pagtaas ng value ng dollar against the peso. Bakit po? Pabor sa aming mga vloggers. Kasi ang revenues namin, dollar. Pabor sa ating mga OFWs, mga kababayan. Kasi yung value ng kanilang pinapadalang pera, mataas na para sa kanilang mga mahal sa buhay. Itong mga OFWs, mga kababayan, sila yung ating bagong bayani na dahil sa kanilang support, mga kababayan. With their remittances, patuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Di ba po? Iilan lang pong mga OFWs na mga DDS ang mga maiingay na naninira sa ating gobyerno. Pero yung mga totoong OFWs na may pagmamahal sa ating bansa, suportado po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang Marcos administration. Ayan po ang sabi ng mga negosyante. Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sabi diyan, the Philippine business community remains strongly committed to supporting a competitive, resilient, and inclusive economy. While the current political turmoil raises understandable concerns, we stress that the country's long-term fundamentals remain strong, anchored by a well-regulated financial system, a stable banking sector, and companies that continue to invest in and believe in the Philippines. Yan po ang legit na na balita, damdamin ng mga negosyante. Huwag kayong kikinig doon sa mga political analyst po na allies ng mga Duterte. Ang ginagawa po nila, propaganda, black propaganda. Sinisiraan yung ating economy kasi ang interest nila, paupuin si Sara. Pag nakaupo si Sara, party-party sila. Tuloy ang korupsyon. Tuloy ang mga rig bidding sa DPWH at iba pang mga contracts sa gobyerno. Tulad ng nangyari po sa previous administration. Pumaldo yung mga contractors, mga kababayan. Maraming flood control projects, kung hindi ghost, substandard. Di ba po? Kaya
Kasama sila sa sumusuporta sa mga grupo na nagdi-destabilize po sa ating gobyerno sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. Kaya sa mga legit lang po kayo na mga news organizations at mga institutions makikinig, hindi yung sa propaganda ng mga DDS mga kababayan na walang ibang hangarin patalsikin yung ating Pangulo para yung kanilang patron, iupo po si Santa Piatos, Saint Mary Grace Piatos pala. Payag kayo sa ganon? The institutions that safeguard our markets continue to operate independently and rigorously. The Bangko Sentral ng Pilipinas and the Securities and Exchange Commission uphold regulatory frameworks aligned with global standards, ensuring market integrity, prudent risk management, and strong investor protections. The Philippines continues to meet international benchmarks on capital adequacy, disclosure requirements, and corporate governance. Huwag kayong nakikinig po sa mga sinasabi ni Sara na bagsak na niya yung economy. Sinisiraan yung sarili niyang bansa, mga kababayan, using lies para lang po makaupo siya sa pwesto. Papaniwalain yung mga tao para isupport yung destabilization, yung people power, para siya makaupo. Huwag pa ooto mga kababayan sa kanilang mga masasamang intensyon. Ito pang malinaw. Philippine corporate earnings also reflect the economy's underlying strength. Malakas po, even during periods of global instability. From the global financial crisis to the COVID pandemic, publicly listed companies demonstrated resilience with growing revenues, stable margins, and rebounding strongly as conditions normalize. Equally important, private sector investment has stayed strong. Hindi po totoong mahina ang ating economy. Strong. Over the last 10 years, gross fixed capital formation in the Philippines has consistently ranged between 22% and 27% of GDP, with totaling investment surpassing 6 trillion in 2024. O diba? Last year lang. This ongoing level of capital spending, mainly driven by business growth, clearly indicates that Philippine companies continue to build capacity, expand operations, and invest in the country's long-term prospects. We also recognize that the investor confidence is influenced not only by economic fundamentals but also by governance. We therefore urge public institutions to ensure policy stability, uphold the rule of law, and address corruption quickly tulad ng ginagawa ngayon, and decisively. Clear guidance, consistent enforcement, and transparent decision-making are crucial to maintaining growth momentum and gaining the trust of both domestic and foreign investors. Kasabi pa dito ng Philippine Chamber of Commerce, we also recognize that investor confidence is influenced not only by economic fundamentals but also by governance. We therefore urge public institutions to ensure policy stability, uphold the rule of law, and address corruption quickly and decisively. Clear guidance, consistent enforcement, and transparent decision-making are crucial to maintaining growth momentum and gaining the trust of both domestic and foreign investors. As business organization, we reaffirm our commitment to responsible leadership, ethical practices, and constructive engagement with government. We will continue investing, creating jobs, expanding industries, and strengthening our economies' productive capacity in time of increased uncertainty. Our message is clear. The private sector remains united in its belief in the Philippine long-term potential. Yan po ang sabi ng Philippine Executive Institute of the Philippines, PHINEX, Institute of Corporate Director, ICD, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, and Philippine Finance Association. Huwag tayong naniniwala doon sa mga pinapakalat ng mga DDS at ni Sara Duterte na pabagsak na yung economy. Ang pabagsak po, sila, yung kanilang mga kaalyado at si Sara mismo, kasi patong-patong na mga kaso ang kanilang kinakaarap. Di ba po?
Yeah, sabi ng mga netizens, nakakatuwa na consistent ang investments kahit may global turbulence. Nakakabilib ang resilience ng mga kumpanya lalo na sa krisis. Mas nagiging clear na strong pa rin ang fundamentals. Napaka-empowering ng message nila. Iba pang may data back the statement, solid talaga. Ang ganda ng leadership ng private sector. Di ba, mga kababayan? Huwag kayong nakikinig doon sa mga kwento nila na wala nang tiwalaan niya sa Marcos administration. Iyong dahil sa korupsyonan niya. Iyong ating Pangulo mismo ang nangunguna sa paglaban sa korupsyon. Sabi ng ating Pangulo, sinimulan ko niya ito, tatapusin ko. Ako ang nagsimula nito, ako ang tatapos nito. Ngayon, yung mga gobernador naman po, nagsalita na rin. Governors reaffirm support for President Marcos. Solid po ang support sa ating Pangulo. Governors, mayors, business community express full support for PBBM. Ayan o. Solid po, mga kababayan. The League of Provinces of the Philippines expressed their support to the administration of President Marcos at the courtesy call in Malacanang, where the President reciprocated by citing the importance of collaboration between the national and local governments in addressing the people's concerns. The Philippine business community also expressed its strong commitment to support a competitive, resilient, and inclusive economy under President Marcos. City mayors also expressed their full support for the leadership of President Marcos. President Marcos welcomed officials of the League of Provinces during the courtesy call in Malacanang. Pinabot po nila through LPP President South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. yung kanilang resolution of support. In thanking the LPP official, President Marcos conveyed there was so much work to be done, to be bothered by political noise. The President also emphasized the importance of collaboration between LGUs and the national government to advance development goals. Yan po ang katotohanan yan, mga kababayan. Yan ang totoong balita. O ngayon, si Arnold Clavio, mga kababayan, nagsalita na rin. Yan, sabi ni Arnold Clavio, kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Tama, parehas na ang ating sinasabi. Kaya gusto nilang tanggalin po kasi nilalabanan ng ating Pangulo yung korupsyon. Ang daming nasabit na mga politiko, mga contractors, mga negosyante na kasabwat sa sindikato ng pangungurakot mga kababayan sa gobyerno. Siyempre, yung mga senador at congressmen na sabit po. Sila ang nasa likod ng destabilization. Kaya gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo para tuloy-tuloy lang ang kanilang pagnanakaw. Payag kayo sa ganon. Tama itong sabi ni Arnold Clavio. Sabi po ni Clavio, hindi niya maunawaan kung bakit may mga panawagan para sa pagbibitiw ng Pangulo, lalo't na nakikita umano niyang nagsisikap ang administrasyon na tugisin at imbestigahan ang mga nasa likod ng malaki ang katiwalian sa gobyerno. Giit niya, kung mawawala sa poder si Marcos sa gitna ng kasalukuyang imbestigasyon, malaki ang posibilidad na huminto ang pag-usad ng mga kaso at magkaroon ng pagkakataon ng mga tiwaling opisyal na makatakas sa pananagutan. Sabi ni Arnold Clavio, kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, matitigil ang isinisagawang investigasyon at matutuwa magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Mismo mga kababayan, ganun. Wag tayong papayag na magtagumpay ang kanilang amithiin na patalsikin yung ating Pangulo. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang ating mga kabataan. Nanakawin lang ang pundo ng bayan. Yan ang motibo po sa destabilization. Patalsikin ang Pangulo para tuloy ang korupsyon. Nagets na ninyo? May isa na po na co-accused ni Saldico sa flood control corruption, mga kababayan, ang nahuli. Yung kanila binalita ng DCRH. Wala pang pangalan, pero ngayon may pangalan na po sa report ng GMA. Ayan na. Panayam kay DPWH Mimarupa Engineer Dennis Abagon na kabilang sa mga inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa reklamong malversation of public funds. Naaresto ng NBI si Abagon sa isang bahay sa Quezon City. Yan na. Report ito, mga kababayan, ng GMA through John Consulta. Nung nalaman mo na may warrant po kayo, bakit hindi nila kayo sasumuko? Susunod naman talaga. Kaso?
gusto mo talagang sumuko? Yung inabutan pa kayo ng NBI, pasuko na kayo? Pasuko na kayo? Pasuko na daw, sana. Pero kung pasuko na kayo, sir, bakit kayo gumagamit ng mga paraan para hindi kayo ma-detect? May burners. Nagsisinungaling. Oh, ha? Nakapusa siya sa likod. Kaya ganyan. Kasi siya, Ayan po mga kababayan, yung panawagan ng NBI at saka ng PNP. Binibigyan sila hanggang bukas to surrender para masimula na yung proseso. Sabi nga po ni Atty. Magno ng NBI, kung naniniwalaan niya kayo, the rest to saldi ko, na wala kayong kasalanan, sumurrender kayo para masimula na yung proseso. Ganun lang po yun. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.